I'm Ezra Raya, and this is the Manila Times. President Bongbong Marcos has signed into law the Trabajo para sa Bayan Act, or Senate Bill 2035. Senate Majority Leader Joel Villanueva said that the bill aims to stimulate national and local economic growth, industry collaboration, and provide support to workers and businesses. Under the measure, a Trabajo para sa Bayan Interagency Council shall be created to make action plans for supporting micro, small, and medium enterprises, worker upskilling, employer incentives, youth employment, as well as the reintegration of overseas Filipino workers or OFWs, among others. The Employment Master Plan shall include a 3-year, 6-year, and 10-year development timeline. One of the prominent labor groups in the country welcomed President Marcos' signing of the Trabajo para sa Bayan Act, which is a significant step toward addressing unemployment and underemployment in the country. Here with us is Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula. Welcome to the Manila Times, sir. Sir, you firmly voiced your federation's support for Senate Bill number 2035. So, sir, in your opinion, what are the ways can the government help address employment and underemployment in the country? The first thing, of course, is to have a plan how to address this problem of the job mismatch, this low quality of jobs, unemployment, and underemployment. So we have to do some planning, and it's good that the Trabajo para sa Bayan Act has a council which includes the workers and the employers group in the process of planning. Para sa amin kasi is gaano man kaganda ang plano ng gobyerno, if the sector involved or the sector concerned is not participating, hindi nila masyado maintindihan, no? Hindi nila, walang ownership. So this council, this Trabajo para sa Bayan Interagency Council, which includes not only cabinet secretaries, but also workers and employers representative, para sa amin ay magandang simula para sa magandang plano. Sir, do you think the bill is enough to address pressing concerns in the labor or workforce, especially that the fight for the minimum wage increase is still ongoing? Dahil po yung recent minimum wage increase is quite short of what the workforce has been expecting. Oo, siyempre, itong bagong council na ito, kung itong council lang naman ay wala, hindi to makakasagot sa maraming problema ng mga manggagawa. Ito po ay palagay namin ay simula lamang na maintindihan yung buong problema at siyempre makahanap ng solusyon o para sa angkop na aksyon ng gobyerno. Yung usapin sa sahod, sa siyempre sa kasalukuyang hinaharap na pagbabudget ng pondo ng bayan, palagay ko ay malaking bahagi yan na dapat mapag-usapan. So para sa amin, dapat nga dito sa plano, kung magpaplano man tayo, dapat siyempre ang gusto natin na ang tutunguhin ng plano natin ay yung nakabubuhay na sahod, yung tawag namin family living wage. So, na ang sahod ng isang manggagawa ay makaangkop sa pamumuhay ng kanyang pamilya. Kami sa Federation of Free Workers ay naniniwala sa sinasabi ng social encyclical ng mga Santo Papa na dapat ang mga manggagawa ay magkaroon ng angkop o tawag niyan ay nakabubuhay na sahod. Ibig sabihin na ang sahod ay kaaya-aya at nakabubuhay. So para mabuhay ang tao na anong sabi ni San Juan na dapat magkaroon ng buhay na ganap at kaaya-aya. So ibig sabihin, hindi lang isang kahig, isang tuka, kundi may pera siya para sa bakasyon niya, para sa edukasyon niya, at kung panahon ng ma-unemployed siya ay makasustento siya sa pamilya pa rin niya dahil may savings siya. Ano po kaya yung mga rason or pinakamalaking rason sa likod ng unemployment dito sa Pilipinas? Palagay natin ay sa tingin ng Federation of Free Workers, ang
Ang isang dahilan diyan ay yung kulang sa plano at pagpaprioridad ng ating mga industriya. So halimbawa nang pumasok yung globalisasyon ay maraming mga manggagawa ang nawalan ng trabaho dahil lumipat ang manufacturing natin sa ibang bansa. Sa FFW ay halimbawa yung sa Colgate Palmolive, isang malaking kumpanya dito sa Pilipinas, may manufacturing, lumipat. Yung Johnson & Johnson ay lumipat. Wala tayong plano kung paano natin sagutin itong phenomenon ng globalization. Kaya maraming mga tao na nawalan. Ito ngayon ay napakalaking challenge sa atin, yung Fourth Industrial Revolution na siyempre yung digital na mga trabaho, paggamit ng mga artificial intelligence. So nangyayari na ngayon sa mga factory natin yan at sa lalong-lalo na sa semiconductor na may tawag dyan sa amin yung isang union namin dyan sa Taguig ay ano yun? Cobot. So collaboration with the robots. So siguro dapat sa plano natin isalin na natin yan kung paano natin masagot itong artificial intelligence na pumapalit sa trabaho ng tao o makipag-collaborate sa mga tao at nababawasan yung ating labor force. Although dito sa aming mga union ay may mga nagawa naman ng mga sagot kasi yung iba dyan ay nag-aaral para ma-upgrade, no? Yung mga hindi graduate sa engineering ay ngayon ay naging engineer na. Yung ibang nawalan ng trabaho ay nakipag-usap tayo sa management na doon sa kabilang factory nila sa Europa ay pwedeng dalhin itong mga manggagawa at doon sila na magtatrabaho kasi kinakailangan turuan yung ibang mga manggagawa lalo na sa Eastern Europe. So marami tayong mga manggagawa na nandito sa Pilipinas na nadala sa Europe at hindi sila nawalan ng trabaho dahil nag-uusap yung management at yung union. So ganun siguro din ang ating gagawin, hindi lang union at ang kumpanya nag-uusap dito sa bagong batas na ito, sa council nag-uusap ang employer, yung manggagawa at ang gobyerno paano ma-address yung kakulangan sa trabaho sa Pilipinas o paano mapataas ang antas ng trabaho sa Pilipinas. Sir, since nandun na rin po tayo sa proteksyon mula sa artificial intelligence or AI, may mga nagsasabi po na dapat ilipat ang karamihan ng labor force sa agricultural sector. Do you agree with that? Napaka-importante niya kasi kinakailangan niya sa ating food security, yung sa agrikultura. Kaya para sa FFW, matagal na kami nananawagan at nagpag-usap na kami sa DTI. Hindi lang FFW, kasama na rin nagkaisa Labor Coalition kung paano yung pagplano ng mga industriya sa Pilipinas. At isang tutok namin sa pag-uusap yung modernisasyon sa ating agrikultura. Ang pagmoderno sa agrikultura ay dapat nakadovetail, sa ating manufacturing o sa ating mga industriya. Napakaganda dyan po ang ginawa ng Thailand na yung kanilang agrikultura ay na-integrate sa kanilang manufacturing. Kaya maraming mga agricultural product nila ay hindi nalalanta dahil na-process nila ito. Kaya kung pumunta ka nga sa Geneva, maraming mga produktong prutas na nakakakana, na dilata na at hindi nalalanta. So for export ang ginagawa nila. Ganun din siguro sa Pilipinas, pwede natin yung ating mga produktong agrikultura instead ng mga raw ay dapat i-process na natin dito at pwede natin ibenta sa labas ng bansa. So isalin natin yan sa plano, yung modernisasyon sa agrikultura at ang pagkabit nito sa ating manufacturing o pag-integrate nito sa ating manufacturing. Sir, sa tingin niyo po ba doon sa Trabaho para sa Bayan Act, sa tingin niyo po ba dapat isinama yung mga proteksyon ng contractual workers? Pagka nakita ko may mga provision doon na pinoprotektahan at i-uphold ang karapatan ng mga manggagawa, kasama na dyan siyempre yung kasiguruhan sa trabaho, yung kondisyon sa trabaho, at yung occupational safety and health. Maliban dyan ay may mga provision ito patungkol sa pagkilala sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union, ng asosasyon o anumang kalipunan para sa mga manggagawa. Napaka-importante nitong right to self-organization para sa amin sapagkat yun po ang nagbabalansi
sa kapangyarihan ng capital at sa na hindi ma-exploit yung ating mga manggagawa. Sa amin ay dapat ibalik yung kinaltas na 6.1 billion pesos na budget para sa capital outlay ng ating mga state universities and colleges. Alam naman natin yung mga capital outlay ay para yun sa mga bagong building, sa mga bagong laboratory, mga aparatos at mga equipment na ginagamit ng ating mga estudyante. At siyempre dumadami yung ating mga estudyante, marami ang kinakailangan na mga classrooms, mga laboratories at mga equipment para sa pag-aaral. Sa aming palagay ay pwede itong kunin sa mga confidential and intelligence fund ng mga opisina na wala namang relasyon walang direktang relasyon sa usaping peace and order katulad ng mga kapulisan o ng ating national security katulad ng armed forces natin at yung intelligence service natin. So, kunin na lang doon. Huwag na silang bigyan ng confidential and intelligence fund. At sa mga siguro, yung mga expenses travel abroad, ibawas-bawasan na yan para maibigay sa ating edukasyon, sa higher education, para paghandaan siyempre ang ating human resources para yan sa ating mga kabataan na pagharap nila sa kinabukasan ay handa sila at hindi sila walang skill, hindi sila walang trabaho, kundi handa silang humarap sa mga challenges ng bagong trabaho sa kinabukasan. Maraming salamat po, Attorney Sunny Matula.